Okay, so si Yorme, hindi nakikitang mastermind ng korupsyon si Pangulong Marcos Jr. Tsismis yun para sa akin wala akong makitang itutusok papunta kay PBBM, Mayor Isko Moreno. Tama nga naman, 'di ba? Oh, totoo naman talaga biruin mo mga kaibigan, paano mo masasabing mastermind 'no, tulad ng sinasabi nitong mga DDS. Paano mo masasabing mastermind si PBBM? Kung si PBBM mastermind, dapat hindi niya nilabas 'yan, 'di ba? Dapat hindi niya 'yan, inilabas sa kanyang SONA. Katulad ng 'di ba, tingnan niyo guys, si dating Pangulong Duterte nagsabi, oh, DPWH may korapsyon 'no, merong ghost project, sasabihin completed, yun pala wala. Pagkatapos nun anong ginawa ni Duterte? Sabi magpapaimbestiga. Nandiyan yung PAC na pinagmamalaki ng mga DDS 'no, na ang namumuno ay si Greco Bellica. Sabi magpapaimbestiga. Nagpaimbestiga naman, totoo naman nagpaimbestiga. Ang problema, eto na, nung nalaman na ang mga involved ay mga kongresista na kaniyang mga kaalyado, nung nalaman ng mga involved ay mga kongresista na kaniyang anak, na best friend ng kaniyang anak at ng mga kaalyado, wala, nakalimutan. Nakalimutan ang pagpo-prosecute. Hindi hindi sineryoso. Totally hindi pinersecute, totally hindi kinasuhan, totally walang ginawa si dating Pangulong Duterte. Nung nalaman niya na ang mga involved ay puro kaalyado niya sa politika, binaliwala ang investigasyon para protektahan ang kanyang mga kaalyado. So alam na natin, presidente ka ng Pilipinas, alam mo na, 'no, si Duterte 'no, presidente ng Pilipinas noon, alam na niya na maraming korapsyon, DPWH, nagpaimbestiga, nakita na etong mga kongresista na 'to ay kumi-kickback. Pero anong ginawa? Hindi tinuloy ang investigasyon, hindi tinuloy ang pagfa-file ng kaso, walang pinakulong kasi pinoprotektahan ang mga kaalyado. Yan po 'no, kay dating Pangulong Duterte. Yun ang mastermind. Yun talaga ang mastermind. Pero kung sasabihin mo kay PBBM, ay wala kang makikitang, sinasabi na mastermind. Hindi mo masasabing mastermind kasi si PBBM inilabas niya pagkatapos nagpagawa siya ng, port ng, website sumbong sa pangulo. Pagkatapos nagpagawa siya ng ICI para imbestigahan yung infra project sa DPWH at pagkatapos may mga tinanggal siya na mga secretary. Pagkatapos, yun, may mga kinasuhan, may mga nakulong. In short, kay PBBM, seryoso. Kaya paano mo masasabi na mastermind, hindi seryoso Seryoso si PBBM sa pagpapanagot ng lahat ng mga ng mga nagnakaw sa diyan sa flood control mess na yan, 'no? So, ayan ang sinasabi ni Yorme, hindi niya nakikitang mastermind ng korapsyon si Pangulong Marcos Jr. Tsaka paano mo naman makikita paano mo masasabing mastermind ng korapsyon? Tingnan niyo guys, wala ng wala ng pandemic, pero kabila yung pinamimigay ng mga ayuda sa mga kababayan natin. Kabila ang mga financial assistance na pinamimigay sa mga kababayan natin. Wala ng pandemic, Kung tutuusin dapat wala na 'yan, pero tuloy-tuloy ang tulong ng ating pangulo. Pero sa panahon ni Duterte, may pandemic, walang ayuda. Masasabi ko 'yan mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, may pandemic, walang ayuda. As in wala. Never, never kaming nakakuha ng ayuda sa panahon ni Duterte. Wala, as in wala. 'Di ba? Hmm. Yan yun. Kasi korap si Duterte. Kapag korap ang pamahalaan, kawawa ang mga tao. Kapag korap ang presidente, kawawa ang mga tao. Yung mga ayuda, yung mga pera na dapat napupunta sa mga tao, napupunta lang sa bulsa
ng iilang politiko. Yan ang nangyari sa panahon ni Duterte, kaya wala pong ayuda. Sino lang ang may ayuda nun? Sila-sila lang. Yung mga ano lang, yung mga pinipili lang, 'no? Sila-sila lang may ayuda. Ngayon sa panahon ni PBBM, nakakarating ang mga tulong, nakakarating yung mga ayuda sa mga Pilipino. Kasi hindi kurakot ang pangulo, 'ba? Yan yun. Jess Beltran Jr. of Cavite. Hello. Hello po kay, ah, Jesus Beltran, 'no, or kay Jesus Beltran Jr. 6765, 'yan, or Jess Beltran Jr. of Cavite. Hello po, 'yan. Kaya 'no, kita niyo naman ang dami-daming mga pinapagawa ngayong dams, meron pang mga power plants 'no, nagpapagawa pa ng mga hospital, mga tulay, rehabilitation ng Pan-Philippine Highway or Maharlika Highway. Nandiyan pa yung mga programang Walang Gutom Kitchen, yung napakalaking Pugo Hub 'no, sa Pasay ay ginawang Walang Gutom Kitchen. Kinalinga yung mga street people at doon pinapapunta, ah, ginawang temporary shelter, doon sila pinapapunta, doon natutulog, nakakaligo sila 'no, meron silang higaan, hindi yung nasa labas lang 'no, at, nauulanan, naiinitan 'no. Doon po 'no, kinakanlong muna sila pansamantala sa Walang Gutom Kitchen at doon po pinapakain po sila. Oo, daming effort ng gobyerno natin 'no. Tapos meron pang mga Lab for All, dinadala yung mga, laboratory sa iba-ibang mga lugar sa Pilipinas para sa medical mission, 'di ba? Nandiyan pa yung mga iba-ibang mga pamimigay 'no ng mga, tractors, makabagong makinarya sa ating mga farmers, pagpapagawa ng 300 plus na mga processing centers, rice processing center para po sa magandang production ng ating bigas para hindi po kaagad na masisira 'no, guys 'no. Pina-process na po diyan 'no, pina-process na diyan sa mga, 300 o 300 plus processing centers natin. Diyan na po pina-process para ating pong mga farmers ay hindi na po sila, pupunta sa mga middleman, magbabayad para lang i-process 'no, yung kanilang palay. Kasi yung mga palay guys, 'di ba may mga proseso 'yan, tinatanggal yung ano bang tawag diyan, tahop 'no, tinatanggal yung tahip o tahop. Pagkatapos andiyan yung pinapatuyo pa 'yan guys 'no, maraming proseso 'yan. Diyan na po 'yan ginagawa sa rice processing centers na ipinatayo ng ating pangulo. Andiyan pa yung mga, totoong farm to market roads na nung panahon ni Duterte hindi po 'yan totoong farm to market roads kundi farm to subdivision roads, 'no, 'yan. Hindi po farm to market roads, farm to subdivision roads 'no, kasi lalong-lalo na po 'no sa mga bilyar 'di ba, napag-alaman 'no na yung mga farm to market roads ay direktang pumupunta 'no sa kanilang subdivision. So imbis na, sa tao, ito ay sa kanilang mga subdivision na itayo, yung mga kalsada na 'yan, na supposed to be dapat ay farm to market roads. At 'di ba sa panahon din ni Digong 'no, kita mo yung mga kongresista nagmalabis katulad na lang ni Alvarez, oh. Anong sabi ng anak ni Alvarez? Yung farm to market roads, anong nangyari? Dun pumunta sa mansion ng kanyang Betka. Oh, 'di ba? Ganyan po nangyari no'n sa panahon ni Duterte. Kanya-kanya po silang nakaw, kanya-kanya po silang pang-aabuso sa pondo ng taong bayan. Kaya naman nung nawala si Duterte, grabe yung kanilang pagho-hold on, grabe yung kanilang pagsuporta. Kasi grabe yung kanilang nakamal na salapi na limpak-limpak. Grabe yung favor na ibinigay sa kanila. Kaya gano'n na lang sila. Kung makapagtanggol kay Duterte kahit nalaman na nila na mali, masama ang ginagawa nitong si Duterte, kasi gano'n din sila mga kaibigan, eh. Gano'n din po ang ginagawa nila noon. So, ano lang 'yan, kampihan 'no, kampihan. Kasi oo nga naman,
kapag si Duterte ay na-booking, sila din booking. Kaya kailangan po nilang kampihan si Duterte. Same with Sara, kailangan po nilang kampihan, ipagtanggol si Sara. Kasi puwede pong sabihin ni Sara, "O sige 'pag hindi niyo ako pinagtanggol, kapag hindi kayo ganito, ibubunyag ko rin naman 'no, yung inyong mga pinaggagawa." 'No? Puwede po silang i-blackmail. Kaya ito pong mga sumusuporta 'no, sa mga Duterte ay hold on po sila kahit nakita na nila na masama na po ang ginagawa. Kasi nga sila din po ay kasama 'no, sa mga gumagawa ng mga illegal at ng mga pagnanakaw sa panahon po ng dating Pangulong Duterte. Kaya nagkakampihan po sila para pabagsakin ang ating Pangulo. Gina Villaruel, ang mga Duterte po ay pasaway sa bansang Pilipinas. Correct po kayo 'no, pasaway sila sa bansang Pilipinas, tama, 'yan. So ano po masasabi niyo sa ating pong topic 'no, si Yorme hindi nakikitang mastermind ng korapsyon si Pangulong Marcos Jr. Tsismis yun, para sa akin wala akong makitang itutusok papunta kay PBBM. Tama po 'no, tama po si Yorme diyan 'no. Marami pong salamat kay Yorme, 'yan. So masusunod po nating topic guys ay, ah, eto, 'yan susunod nating topic, eto po mga kaibigan, naku, si Harry Roque. Oh, ano pong sabi niya dito? Ang sabi po niya, "Magre-resign ako sa pagiging abogado ko kung maiuwi ninyo si Saldico in 3 weeks." Harry Roque. Yan po ang hamon ni Harry Roque hinggil sa pagbabalik ni Saldico sa bansa. Yan. Sabi niya magre-resign daw siya sa kanyang pagiging abogado. Alam mo Harry Roque, hindi ka na kailangang mag-resign sa pagiging abogado mo. Unang-una sa lahat, wala nang kukuha sa'yo. Unang-una sa lahat, fugitive ka ngayon, 'no, fugitive. Meaning to say, ang isang fugitive na nagtatago sa fold ng batas ay hindi ka makakapag-practice ng law. Sino bang kukuha sa'yo? Abogado ka, nagtatago ka, nakakahiya 'yan. Abogado ka, hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo, hindi mo kayang harapin yung mga ibinabato sa'yo, nakakahiya 'yan, Harry Roque. Sa tingin mo may kukuha pa sa'yo? The moment 'no, na ikaw ay, nagtago, nung hindi mo na ibigay sa, ah, doon sa kongreso yung sinasabi mo na ebidensya ng mga dokumento para ipakita na totoo, legit ang iyong mga ari-arian at nagtago ka kasi hindi mo kayang i-provide, doon pa lang nawalan ka na ng kliyente. Kasi makikita ng kliyente at makikita ng mga tao, bakit ko 'yan kukunin na lawyer, sarili nga niya hindi nga niya maipagtanggol, nagtatago nga, fugitive siya ngayon. Ipagtanggol niya muna ang sarili niya. Harapin niya muna 'no, yung kanyang kaso. Harapin niya muna yung mga tanong sa kanya at kapag 'yan ay kanyang na-overcome, aba, doon na babalik ang tiwala sa kanya ng kanyang mga kliyente or magiging kliyente. Pero ngayon kung sasabihin mo ay wala na, wala ka ng career, Harry Roque, sa totoo lang 'no. So, hindi ka na kailangang mag-resign sa pagiging abogado mo kasi wala ka ng career. Simula nung nagtago ka, wala ka ng career 'no. Abogado, nagtatago, abogado ka, hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo, oh, 'di ba? So, sino ang kukuha sa'yo? Kung may kumuha sa'yo just in case, kung may kumuha man sa'yo just in case lang, ang masasabi ko sa kanya, siya na yung pinakabobo, siya na yung pinakabugok sa lahat ng mga tao. Kasi kukuha ng lawyer, fugitive, kukuha ng lawyer, nagtatago at hindi kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinong taong tanga, 'di ba? Oh, siguro kahit tao na tanga or bobo hindi gagawa ng ganyan.
kahit siguro bugok 'no, hindi ka kukunin. Kahit sabihin mo pang libre, hindi ka kukunin kasi fugitive ka, eh, 'di ba? Uwi ka muna ng Pilipinas, ikaw ang umuwi ng Pilipinas. Huwag mong pakialaman yung issue kay Saldico, ikaw ang umuwi ng Pilipinas dahil may problema ka. Hindi mo maipaliwanag ang iyong kayamanan. Biruin mo from 300,000 only, naging hundreds of millions. How come? Paano nangyari na yung 300,000 naging milyong-milyong halaga ng assets? Oh, 'yan ang hindi mo mapaliwanag. Ngayon, ikaw, ikaw ang ano, ikaw ang umuwi at ikaw ang magpaliwanag, 'di ba? 'Yan guys, huwag mong pakialaman ang issue ng iba. Yung issue mo ang pakialaman mo. Para kang si Sara Duterte, may issue pero ayaw niyang sagutin. Yung issue ng iba ang pinapakialaman, 'di ba? Verna Villafuerte, takot lang 'yan umuwi. True, takot nga talaga yan umuwi kasi merong, kasalanan. Verna Villafuerte, kabaliktaran lahat ng mga sinasabi niya, dakilang sinungaling ang bading na yan. True, tama ka diyan 'no? BG Badiola, still listening po Admin Rich. Maraming po salamat kay BG Badiola 'no, sa pakikinig, 'yan. Okay. So, mga guys 'no, susunod po nating topic ay 'yan, eto po susunod nating topic, 'yan. Eto, yung mga motor ni Madriaga, ang mga resibo nasa pangalan niya. Proof daw niya yun na kay VP Sara galing ang pera. Paano naging proof yun? Isa yung pangalan na Doc Richard Mata. Eh, kung hindi ka ba naman bugok, bibili bibili ka ng ano, bibili ka ng motorcycle, ipapangalan mo kay Sara Duterte? Ano ka, bugok? Ang sinasabi niya dito ni Madriaga, binigyan siya ng pera 'no, through his bank accounts, 'yun para siya makabili ng mga motorcycle. Ibig sabihin, ibinigay 'yun ni Sara kay Madriaga, so ibig sabihin hindi niya ipapangalan kay Sara, kundi sa kanyang sarili kasi ibinigay sa kanya, eh. Saan ka nakakita na, "Uy, bibigyan ka ng pambili ng ano, pambili ng" halimbawa, bibigyan ka ng pambili ng kotse, pagkatapos wini-draw mo yung pera, bibili ka ng kotse, pagkatapos ilalagay mo sa pangalan nung nagbigay sa'yo ng pera? Saan ka nakakita ng gano'n? Common sense. Ito talagang si Doc Mata 'no, walang common sense, doktor pa naman. Siyempre hindi 'yun ipapangalan kay Sara, hindi 'yun ipapangalan kay Duterte, ipapangalan 'yan sa kanya. Ang isipin mo na lang ganito, saan kukuha ng pera si Madriaga? Simpleng tao lang naman 'yan. Wala naman 'yang, napakaraming mga milyon-milyon. Saan siya kukuha ng pera, 'di ba? 'Yun ang isipin mo. Siyempre guys 'no, kapag 'yan lumabas 'yan, yung waiver, eh, makikita naman siguro kung sino yung nagbigay sa kanya, 'di ba? Lalabas naman 'yan, eh, sino yung nagbigay sa kanya ng mga pera. Oo, kaya antayin na lang natin 'pag, na-open na yung bank accounts ni, Ramil Madriaga, 'di ba? So ito pong si Mata 'no, madalas po ito sa pagtatanggol sa mga Duterte ay nawawalan na po ng common sense, 'yan. Verna Villafuerte, tatak DDS kasi, korek ka diyan 'no? Doktor pa naman, siya pa naman ay professional, pero nawawalan na po siya ng common sense. Hindi mo na kailangang i-memorize yan, eh, hindi mo na kailangang maging matalino, eh, 'no, para maintindihan mo, eh. Binigyan ka ng pera through your bank accounts, malaking halaga, para bumili ka ng motorcycle or motor vehicle. Natural, ipapangalan mo sa sarili mo yun. Hindi mo ipapangalan doon sa taong nagbigay sa'yo, 'di ba?
Utak biya talaga. Mr. ano 'to, Mr. Honante. Mga didilis ngayon, utak nila parang bumalik grade 1, hindi nila alam ang salitang instinct at common sense. Ay, tumpak po kayo diyan 'no. Wala po talaga silang common sense 'no, itong mga DDS na 'to, 'no. Correct po kayo diyan 'no, Mr. Ho Mr. Hohante o hindi ko maano or Hohami, 'yan. Iba kasi yung kanyang ano, yung font 'no, hindi ko masyadong mabasa. Sabi naman po ni Cynthia 1338, "Totoo ba 'yan sinasabi mo? Niloloko mo lang kami." 'Yan, 'yan, okey. David Junior Prado, hello everyone, good morning po Idol Niolo. Hello din po sa inyo. Leonila Respicio, tama po kayo ma'am, ang katotohanan ay ay lalantad. Kahit anong paninira ang gawin nila kay PBBM, ngayon isa-isa na silang nahuhuli sa mga kasinungalingan ng mga Duterte. Correct po kayo 'no? Admin BMB Eduardo, hello Admin Rich, hello din po sa inyo. 'Yan, hello everyone. At eto namang si Angel Ruizan, W5Z, yang si Mata po ba ay doktor? Kwak, kwak. Tanong lang po kasi parang yung kilala ko na ang bularyo kasing ugali niya. Oo nga 'no, correct po kayo 'no. Tama po yung sinabi niyo, Angel Ruizan. Mr. No Name 'yan, Mr. No Name, yun pala 'no, Mr. No Name, oh, alam ko na. Salamat sa pag-drop by. At saka shoutout po kay Leonila Respicio, sabi po ni Admin BFB Eduardo. 'Yan. Basta didishit, matik, tanga at bobo 'yan. Koing Suba 703. 'Yan. So ano po masasabi niyo diyan sa topic natin na 'yan 'no? Comment down your thoughts, 'yan. Paki-comment po ang inyong thoughts. At ang na susunod po natin na topic, 'yan, meron pa po ba tayong susunod na topic? 'Yan, okey. Eto, okey, 'yan. Bukas na ang daan. Natapos na ang daan papuntang Navotas Sanitary Landfill upang makapasok ang heavy equipment at iba pang kagamitan na gagamitin sa pag-apula ng sunog. Ginagawa ito para mapabilis ang operasyon at mabawasan ang nakakalasong usok sa mga kalapit na lugar. Nakikipagtulungan ng DPWH, LGU, Navotas at pribadong sektor bilang tugon sa utos ni President Bongbong Marcos. Yan. So, yan nga mga kaibigan 'no, alam naman natin na nagkaroon po ng sunog diyan 'no, malaking sunog po 'no, dito po sa landfill na 'to sa Navotas at nag-cause nga po ng pollution sa Metro Manila. Siyempre usok yan, eh, madadamay po talaga yung mga, kalapit na lugar 'no, kahit hindi po kalapit na lugar, guys 'no, basta within Metro Manila ay nadamay po diyan sa polusyon na nangyari yung usok po 'no, na ibinubuga po ng sunog diyan po sa landfill. At yan nga mga kaibigan 'no, at least natapos na po yung daan papuntang Navotas Sanitary Landfill at nakakapasok na po yung mga heavy equipments mga kaibigan 'no, para, gagamitin sa pag-apula ng apoy. So ginawa po yan, mabilis na operasyon upang mabawasan nga yung nakakalasong usok sa mga kalapit na lugar 'no, at, ayon po yan sa directive ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya ginagawa ng kongresista diyan na si Toby Chanco 'no? Toby Chanco, anong ginagawa mo diyan? Panay banat mo kay Martin Romualdez. Pero ayan, yung nangyayari sa lugar mo palagi na lang merong issue 'no, na hindi maganda 'no?
So, galaw-galaw Toby Chanko, what are you doing? Siguro bawas-bawasan mo yung pagpe-press con at bawas-bawasan mo yung kadaldalan, 'no? Napakadaldal mo, panay ang bato mo ng putik kay Martin Romualdez pero hindi mo maayos ang iyong sariling lugar, 'no? So, ayan na nga po mga kaibigan, sa utos po ni Pangulong Bongbong Marcos, nakipagtulungan ng DPWH, LGU, nabotas at pribadong sektor bilang tugon 'no, sa utos nga ng ating Pangulong BBM. Naku 'no? So, kung hindi pa mag-uutos ang ating Pangulong BBM, hindi pa mangyayari 'no? Mga 'to talaga, 'yan. So, ano pong, ano po ang inyong masasabi tungkol diyan, guys, sa topic natin na 'yan 'no? Paki-comment po ang inyong sagot. 'Yan, Admin DMB Eduardo, puro palaki ng itlog 'yang si Toby Chanko. Ay naku, tama ka talaga diyan, 'no? Korek ka diyan. Ryan Enicose, 'yan, Admin DMB Eduardo. Shout out daw sa'yo, Ryan. Okay. So, tapos na po pala yung topic natin mga kaibigan 'no, hanggang diyan na lang pala tayo. So, maraming pong salamat 'no, mga kaibigan sa mga nanood at saka bukas ulit mga kaibigan 'no, Tuesday, morning din po ang ating slot 'no, dito po sa page ni Niolo. Paki-follow na rin po ang aking, Admin Rich YouTube at saka Rich Admin TV, Admin Rich TV sa Facebook po at saka sa TikTok po Admin Rich 'no, paki-follow na po. At saka si Banat Boy at saka si TPL3 paki-follow na rin po yung ating mga kasama at paki-follow na rin guys 'no, yung iba pang page ni Niolo 'no. Maraming pong salamat sa inyong panunood dito po sa page ni Niolo. Yan nga 'no. So, eto mga kaibigan, yung sabi dito PBBM nagdedelikado na, nakakatanggap ng death threat mula kay Roque 'no. Actually mga kaibigan, hindi lang yan mula kay Roque, kundi mula sa kampo ng mga DDS 'no. Kasi pinagbabalakan po talaga nila ang ating pangulo na itegi dahil hindi po nila makuha sa santong dasalan, kukunin nila sa santong paspasan. Kaya mga kaibigan 'no, bantayan po natin ang ating pangulo at ang mga PSG, maging alerto kayo dahil malakas ang hatak ng pera at ng pera ng China. Kaya bantayan po natin ang ating pangulo para siya po ay makatapos ng 6 na taon 'no. Malapit na guys, malapit na ang 2028 'no. So, maraming pong salamat 'no. Patuloy po natin suportahan ang ating Pangulong BBM. Kakulango.